Hello, comics people! We're live. Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. Ayan. So, today, pag-uusapan natin yung Summer Comic Con 2024. Ayan, sa May 25 and 26. Ayan, sa Sabado at Linggo, SM Mega Mall Mega Trade Hall 3. Ayan, with John Zamar from Comic Con Inc. Hello, Sir John. Hello, how are you? Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. And kasama ko sa live stream si Choknat San, si Kong, and si Mick. Yan. So hello comics people, hello sa lahat. Yan. So bago tayo mag-umpisa, para dumami yung mga nanonood, share muna natin yung link from Indie Comics Podcast Facebook page. So habang sinishare namin yung live link, gusto ko lang i-remind yung lahat na yung Indie Comics Podcast nasa YouTube, nasa Spotify, nasa iTunes, nasa Google Podcast, and all your podcast keme. Ayan. So pwede nyo panoorin. Pero kung gusto nyo nung kompletong episode sa YouTube yun. Ayan. So, ayun, pag-uusapan namin with Sir John Zamar yung Summer Comic Con. So, ano yung mga bago, John, dito sa Summer Comic Con 2024? And also, congrats pala na malapit na mag 20 years yung yung Comic Con, di ba? Oo, next year yung 20th year ng unang Comic Con. Anyway, for Summer Comic Con 2024, ang pinakabago is nagbalik siya ng Mega Mall. Huli kaming nag-Mega Mall was 2009. 2 weeks after nung Ondoy. So yun yung huli naming pag-event sa Mega Trade Hall 2. 2 yun, hindi 3. Yung 3 is yung pinakamaliit na trade hall. Medyo din siya, medyo mas cozy. Siya yung pinaka-cozy dun sa tatlong halls ng Mega Trade. As usual, Comic-Con, comic-centric na event. So, ang focus... Ano yung sound? Akin ba yun? May bata. May bata. Sorry na. Choppy kami. Choppy si Mick. Sorry. Okay. Balik. Comic-centric event. Focus tayo sa comics creators, comics sellers, and comic fans. Meron tayong 4 na special guest creators. Si Sir Russell Molina, NBA National Book Awardee. Ace Enriquez, National Book Awardee din for Josefina. Si Sir Gab Chiki, kilala naman ng lahat, membro na napakasikat na bandang Eraserheads. Ay. Mali. And of course, writer ng mga comics na Mang Jose, Tanod, and yung bago nila ni Sir Ace na Pouches and Buckles. Tapos si Sir Ed Padilla, ang butihing presidente ng Samahang Kartonista ng Pilipinas. Kartonista din in his own right. Ayan. Welcome natin si pala si Ma'am Lay tsaka si Sir Lyndon. Hello Lay, hello Lyndon. Ayan. By the way, comics people sa mga bagong nanonood, si Sir John Zamar yung creator ng Bathala. Tapos Digmaan Salinlahi, yan, marami pa siyang ginawang ibang comics. Mamaya pa siguro pag may time pa pagkwentuhan natin. And si Sir Lyndon Gregorio yung may gawa ng Birkada Comics. Yan. Mas matanda yung Birkada kaysa sa Comic Con, tama ba? Oo. Ayun. So kasama natin si Lyndon. Hindi, veteran lang. Ayun. Okay. So, ang mga guests natin sa Summer Comic Con, si Sir Russell Molina, Ace Enriquez, Sir Gab Chiki, and Ed Padilla. Tapos meron ding Always Comics Kalye,
Yan, di ba? Comics Kalye. So bukod kasi sa mga pagbigay natin ng spotlight sa mga local nating creators, binibigyan din natin ng spotlight yung aspeto ng pagko-comics na pagtatrabaho para sa ibang publisher. Di lingid sa kaalaman ng karamihan, maraming mga illustrators tayo and creators na base dito sa Pilipinas na hina-hire sa labas ng mga malalaking publications tulad ng Marvel and DC. Kabilang na rito ang ating mga guest sa Comics Kalye na si Carlo Pagulayan, na pinakasikat siguro sa ginawa niyang trabaho para sa Marvel, which is yung World War Hulk, na naging base ng movie ng sa Thor Ragnarok. And nagkaroon din ng sariling animated feature. Si Sir Stephen Segovia, parang halos lahat na ata ng malalaking titles na hawakan na rin nito sa lahat ng publication. X-Men, Avengers, nag-Batman na rin ata siya, di ba? Nag-Superman na rin. Tapos, currently, nag-work siya for isa sa mga established na indie characters ni Sir Todd McFarlane, Spawn. So, parang ang wide na nung gamot ng titles na ginawa ni Sir Stephen. Sir Miko Swayan, ganun din, maraming titles nang nahawakan. And napakaganda lagi ng mga ginagawang alternate covers ni Sir Miko. Sir Jetro Morales, isa sa mga veterano din nating mga gumawa na ng napakaraming titles para sa mga American publishers. Yan. Ang Comics Kalye nga pala is mangyayari lamang sa Sunday, magsisimula ng 1 p.m. Hanggang 6 p.m. Unawain na lang natin kasi parang alam naman natin lahat na nagko-comics na mahirap mag-comics and mahirap maghanap ng oras. Napaka-thankful namin na nakahanap ng oras ng aming 4 na guest sa Comics Kalye para pagbigyan yung mga fans nila. Yan, basta basta alam nila yung time, 1 to 6 p.m. Comics People. Ayan, so tandaan so if you have sketches or books nila na gusto nyong papirmahan, pagkakataon nyo na yan. Kasi kung sa ibang bansa yan, ano pa yan? iba yung billing doon. Yan. So mag 20 years na yung Comic-Con John. Ano sa tingin mo yung biggest change na nangyari? Ano yung mga napansin mong mga nangyayari over the years? Okay. Nung nagsimula yung Comic-Con, sobrang nagbigay sa akin na introspection, kumbaga yung pinost ni Sir Josel Nicolas kanina about finding voices. Ayan, sakto si Josel. Na-shoutout siya kaagad. Paghahanap ng boses ng mga nauna sa ating mga creators. And yung boses nung current na generation na kasama ko, which is masasabing malaking part ng comics career namin was involved with events. Nung nagsimula kasi yung Comic-Con, tail end ng industry and start nitong ating bagong movement of self-publishers. Not really the start, parang nas midway na, meron ng mga nakapagsimula ng mga self-publishers. Pero for the longest time, ito yung naging norm as a comic book creator. Norm meaning na ito yung pinaka-normal na status mo. Hindi mo livelihood yung pagko-comics mo. Sa halip ay either hobby mo siya or side hustle mo lang siya. Karamihan sa mga comics creators natin have day jobs, different day jobs, and they create on the side. Ang malaking pagbabago is there were newer initiatives both from the government and from private individuals and companies na ngayon nagtatry na gawing livelihood ulit ang pagko-comics. Yan. Tingin mo babalik yung time John na maging parang viable yung na kabuhayan yung pagko-comics. Okay. Kasi parang medyo mahirap-hirap siya kahit na yung mga sobrang gagaling. Kasi parang kung mag-suggest ka ng isang inisyatibo or isang step na pwede natin gawin,
laging merong tatlong sasagot na itong problema na ito muna ang sagutin natin bago natin magagawa yan. Laging ganun yung usapan. Laging umiikot na ganun na. Ito yung kailangan natin gawin, pero para gawin yan, kailangan muna natin gawin to. Pero para gawin natin yan, kailangan muna natin gawin to. So parang umiikot lagi yung usapan tungkol sa mga problema. Kailangan natin talaga isang complete overhaul ng ating industriya. Kung gagawa tayo ng bagong mapa papuntang bagong industriya, hindi na natin mauulit yung old industry natin, kumbaga. Maraming infrastruktura na nawala na. Pinakamalaki dyan would be distribution. Ang pinakamalaking bentahe kasi dati ng ating industriya is nationwide distribution. Kaya sila nakapagmamalaki na kaya naming mag-print ng bulto, tens of thousands, hundreds of thousands, even millions, di ba? Weekly. Kasi, yun yung di ba? 200,000 a week yung sales. Yung 200,000 actually is parang sobrang minuscule na kumpara dun sa Golden Age. Kasi Golden Age daw, million eh. 200,000, parang 20% lang yun. So, pawala na siya ng lagay. Pawala na talaga siya ng lagay na yun. Pero kung ikukumpara naman sa atin, ang layo din, di ba? Ano pinakamalaki nating print run? 4,000, 5,000, 10,000? 1,000. 1,000 sa mga yung mga. Tapos hindi katulad nila, wala tayong kakayanan na maglagay ng maraming kopya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Di ba? Ang ating main infrastructure para ipamahagi yung ating mga comics ay sa events pa rin. Pero may dumami events, di ba? Edi marami ka nabebenta rin since madaming events. Kaya lang yung crowd pare-pareho. Yun nga. Isa sa pinakamalaking pagkakaiba siguro na nagsimula tayo is dati, isa lang yung event natin. Parang once a year lang natin ginagawa. Tapos isang araw lang. Pero ngayon, parang every week meron na tayong pwedeng salihan na event. Katulad lang ng sabi ni Ginoong Kong, ang problema doon is sobrang insular pa rin. It's the same people that attend those events na nag-a-attend pa ulit-ulit. Kahit ibahin mo yung venue, south, north, unless tayo lumabas ng Luzon, it's the same people. Parang pag nag-release ka ng bagong issue, tapos na-sold out mo yung dalawang convention mo, parang nabasa na ng lahat yung comics mo na lagay na ganun. Yun yung malaking problema din, di ba? Parang marami pa tayong mga sulok ng Pilipinas na hindi natin nararating. Sobra pa rin centralized sa NCR. Karamihan ng comics natin. Kasi yung mga comics na online, di ba? Lalaki ng following. Tingin ko yun yung maximum potential ng comics May dami ring fans sa ibang sulok ng Pilipinas. Maganda yung nabanggit ni Ginoong Kong about viewership sa online, di ba? Makikita natin na maraming mambabasa na interesado with our local work. Hindi lang dito sa loob ng ating mga isla, pati yung member ng diaspora. Meaning yung mga Pilipino na umalis na lang bansa natin, nagkaroon ng anak sa ibang bansa. Yung mga Pilipinong yun, naghahanap sila ng cultural identity, kumbaga, di ba? And naghahanap sila ng representation. Ang problema is, tayo mismo, parang wala tayong sariling identity. Madalas sinasalamin lang natin kung ano yung uso. So, yun. Malaking bagay sana may nakikinig na investor na yun nga, malaki yung pwede mong baseline ng pagsimula ng market mo. Kasi marami naghahanap ng Filipino content. Alam ng marami na magagaling na manlilikha ng kung ano-ano ang Pilipinas. And world class yung quality. Hindi naman tayo i-hire ng ibang publisher outside kung hindi naman world class yung quality na binibigay ng mga Pilipino. Yeah, maraming mga freelancers kagaya ni Kong nagtatrabaho for
abroad na writers, 'di ba? Hindi lang si Kong, pati 'di ba kayo John, nag-ano rin kayo, mga clients tayo, nyo online. outsource tayo. Kasi marami talagang magagaling. Ayun nga madalas nagfo-focus tayo with our local products, pero maganda rin siguro bigyan ng pansin na meron tayong micro-industry actually with comic creators na hindi lumalabas sa sarili nating bansa yung mga gawa natin. Marami tayong mga creators na nagtatrabaho para sa ibang publishers. Yung iba nga, actual gawa nila. Since sila nagsulat, sila may gawa. Tapos hindi lumalabas dito. Only because parang hindi ko alam kung ano yung difference ng yung difference of marketing it here and marketing outside. Pero parang walang gustong sumubok talaga na mag-wide scale comics ulit. As in, dito sa Pilipinas or sa... dito sa Pilipinas. Oo. Medyo mahirap na kasi yung lang yung mga magazine, yung mga dyaryo, hirap na ngang makapag-distribute. Mahirap ligawan yung local audience. I mean, yung tayo okay lang siguro, pero yung kung lalabas tayo yung as in masa, mahirap. Para kaya kailangan ma-attain mo muna yung international acclaim bago ka nila mabigyan ng chance. Recognize. Kasi dito ugali, pag nagtatry ka, try hard, ganun yung nila. Wait, hello Mr. President RH Kilantang. Yeah. Sabi ni RH, miss ko na mag-Comic-Con, babalik ako diyan soon. Ganun. Sabi ni RH yun. Yun ba yung niya? Balik tayo sa Summer Comic-Con. Sabi niya, sabi sa amin nung aming marketing consultant na dapat ipaalam namin na excited kami sa pagbalik ng Summer Comic-Con. Excited. So, totoo naman, excited. Congrats. Excited kami lahat. Totoo naman, excited kami. Pero tempered pa rin with anxiety. Kasi parang sa totoo lang yung Comic-Con has been gone for almost 5 years. 2 years nag-online, 1 year nawala. Bumalik last year pero small steps lang. Tapos itong Summer Comic-Con would be yung pinakamalaking event namin after ng pandemic. So hindi namin alam kung meron bang pupunta. Sana may pumunta. Meron. Excited tayo. Oy, muna tayo lahat. Excited. Ito mga excited to. Sila David Sising, excited siya. Hello, mga idol. Si Giselle. All 28 viewers. Pupunta to lahat. Sabi ni Giselle, yeah, boy! Excited din siya. Tapos si Capo Max Omega, excited na ako sa Sabado. excited naman. Magpipirma si Capo Max sa Sabado at Linggo. Kaya nga. Speaking of magpipirma, meron ding isang magpipirma eh. Kasi merong dito eh. Wait lang. Stop. Present natin para makita. Magpipirma? Ito, may magpipirma kasama nga natin sa stream eh. Ayan Boy, ano ba yan? Jumpscare. Ayan yung pinaka-excited ako with Summer Comic-Con. Ang dami ko nag-drawing pa siya. Bagong comics na lumalabas na self-publish mula sa ibang publisher na nag-announce na maglalabas sila. Maraming bumalik. Yan sina Patrick. Yan. Iba kasi hinihintay lang Comic-Con eh. Ako, hinihintay ko lang din talaga. Yeah. Tapos na ba to, Jermaine, Choknat? O hindi aabot ba to sa summer? Ito, nag-drawing pa. Pero tatapusin daw ngayon. Tatapusin ngayon. Kasi tatapusin na ngayon. Ngayon, habang tayo, habang nag-uusap, nagdo-drawing. Pakita ko, Jerm. Kaya siya naka-off kami. Sa camera ba? Ay, inalis ni Mel. Ayan, nagdo-drawing ako. Yeah. Hello. So, ayan. Highlight mo dali. Takpak ko. Tiran! Naghahapit na siya pero dinagdagan pa niya ng 2 extra page.
Ganun ka-special yung Comic-Con. Char. Pag Comic-Con yung naalala ko kasi dati pag Comic-Con doon ka nagpapasadya ng release. Gusto mo sa Comic-Con ka magre-release. Kaya hindi ako nagre-release ng bago eh. Ay, meron kang i-release, di ba? May new release nga eh. Pero na-release ko ng Seven Lakes din. Yung mga ni-release ng Seven Lakes, bago pa rin yun. Bago pa rin yun. Wala, bago. Bago yun lahat. Bago lahat. So, Comic-Con din dapat ako maglalabas eh. May bago din si Mick eh. Lahat tayo may bago. Ito yung mga ilan sa mga bago. Sana. Yan, mga new release. Alam mo, yan yung pinaka na-miss ko sa Comic-Con. Yan. Yung nasa Diaryo. Yung catalog. Lagi ay pinag-usapan niya nila yung mga dati na... The good old days. Pag may manakausap kaming mga bagong komikero, like, ba't nalagay ba kayo sa Diaryo dati ng Comic-Con? Hindi ako, confession, nung bago ako, pag tinitignan ko kung nasaan yung power level ko, kung ganun din ako. Kung kaya na ba pumalag ng gawa ko dun sa mga nagre-release. Ito yung barometer. Kumbaga. Ang dami din eh. Ito na ba lahat yung mga bago dyan or may mga iba pa? May mga iba pa na hindi kami nahingan. Yung, usually kasi parang iba, ayan, kasulukuyang nililimbag yan ngayon din. Habang nagla-live tayo. May live feed din doon sa pagpiprint. Nasaan na yung live feed? Pasok? Jericho. Kargab. Parang yun yung pinaka-exciting na part with any Comic-Con is kung aabot ba yung mga in-announce na comics. Yes. Dun sa event. Tapos, para sa mga nakakaalam, kung gusto nyo ng parang maramdaman yung rush nung paghahabol niyan, mag-abang na kayo sa ISA. Yan, mga ISA sa may... Tapos naalala ko rin dati, yung hindi ako nakasubmit para sa catalog, feeling ko, hindi ako pwede mag-Comic-Con. Nakala ko ganun siya ka-required doon. Ay, hindi naman. Parang, ang tingin ko naman doon sa catalog is more of a suggestion. Hindi kasi yung may comics group ako noon inire-require nila. So akala ko sobrang importante. Ayun, hindi ako nakakapasa doon. Siya pang nakaka-excite about Summer Comic-Con. Kanina naglakad-lakad sina Lyndon at si Lay sa Comic-Con and may mga hang signs ng nag-ocular na. Summer Comic-Con dun sa Mega Mall. May lamppost. Andun ba sila ngayon? Andun ba si Lay? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, may live feed din. Grabe naman tong natin. Parang hindi gumagalaw. Nasa escalator. Hindi gumagalaw yung mga tao. Naka-time freeze sila. Live reel pa tayo. Live caption. Punta na kayo sa Summer Comic Con. Yung Mega Trade Hall 3, ito ba yung yung TikTok voice? Punta na kayo sa Summer Comic Con. Hindi ko makuha yung accent eh. Ayan, Yung pinakamalapit dun sa may parking sa may rooftop, yun yung Mega Trade Hall 3. Mas lumaki pa nga itong Mega Mall. Naalala ko, Mega A sa kabilang ngayon, A, B, C, D, E, F, G na. Sabay-sabay pa rin. Ayan, May comic event, tas yung katabi mo nagbebenta ng mga appliances. Pag nainip ka dun sa isa, punta ka sa kabila. May mga bridal fair. Bridal fair, Malapit ng June eh. Paikot-ikot yung kotse. Ayan, sa rooftop. Sa rooftop na. Yan yung pasukan pag di ba, ingress. Kung may sakyan kayo, yan yung pasukan nyo. Yan. So, naulit na. May reel din dito, di ba? Yung parang ito. Ayan. Wala, pinakita lang yung hang sign. Natuwa sa hang sign.
Kaya hindi pa rin umaalis sila eh. Ayan. Diyan pa rin siya. Live feed pala. Oo. Live yan. Okay. So ano yung mga John? Ano yung mga pinaka-excited ka dito sa Summer Comic Con 2024? Maliban doon sa mga new releases and mga special guests natin. May mga ka ba? May mga ina-anticipate ka ba? Mga gustong i-meet, ganyan? Siyempre, yung readers, di ba? Though, matagal na naman tayo nakapag-event. So, parang hindi na rin bago. Iba pa rin yung sa Comic-Con na crowd. Though, yun nga, nakikita-kita man naman sila lahat sa iba't ibang events. Pero, yun pa rin naman talaga exciting dun, yung interaction with the readers. And meeting new readers. Sana merong mga bagong readers na mag-try. As usual naman with Comic-Con, wala ka namang iba talagang may expect sa Comic-Con kundi comics. So lahat ng a-attend dun is for comics. Meron naman tayong ilang mga friends, merchandisers, merchandise adjacent na mga Kasi bukod sa local comics, Comic-Con also is friends with the collector community, especially with the community that supports Comic Odyssey, which has been supporting Comic-Con for the longest time. So, meron din tayong mga comics resellers. These are yung import comics resellers. And then meron din like with yung mga those who patronize the Comics Calle, may sarili kasi silang community that patronizes original art. We also have like as comic book creator, exhibitors, si Next Comic Art, which are also bringing in yung iba pang international talents natin. May list ba tayo nun, Lay, with who Jiggy and Next Comic Art? Comic Art. Nag-announce din si Sir Manix na pupunta siya ng event. So, exciting din yun. Ay, discuss din natin, baka curious yung mga comics people natin na nanonood. Kung magkano yung yung ticket, ganyan. Ito. And may promo actually sinalay na in-announce. So 150 pesos yung one-day ticket. 250 kung gusto mong makamura, bili ka na ng two-day ticket. Makamura ka ng 50 pesos. Ngayon, kung meron kang Comic-Con shirt, pwede mong isuot, tapos bili ka ng ticket on that day, 100 pesos na lang yung ticket mo. For students, seniors, PWD, 100 na lang yung ticket nila. Hindi po nagsa-stock yung discount. So kung student na senior na PWD ka, 100 pa rin po yung ticket. 100 minus 100. Nag-i-stock up yung discount eh. No? Ayan. So ito, wear any Comic-Con event t-shirt, one-day ticket, 100. Kung meron kayo ng mga kung meron kayong luma naming Comic-Con shirt, suot nyo. Nakakatawa lagi yun na makakita ng Comic-Con shirt in the wild. Bago nag-shopping. Sa jeep, sa MRT, may makita ka nakasuot. Yung Comic-Con 2005 na t-shirt dapat. That may bring me mga Comic-Con shirt. 2012 meron ako. Ano pa bang meron, Lay, na nakakalimutan ko? Baka mas mayroon kang naaalala na bago. Yung sa interested na malaman yung mga artists na nasa Next Comic Art, ang kasama si Miguel Mercado, Jean Jameson, Edgar Tadeo, Patmay Samuel, and Roy Mercado. Andun sila for both days. And exclusively for Saturday only, si Justin Franny, Clarice Mengito, and Rex Espino. Medyo malaki din ang lineup nila. And of course, si Manix is also under Next Comic Art. So he's also going to be there. May nakita rin ako dito na
medyo tumataas yung mga cases ng so kailangan mag-ingat tayo. Yan. So bring alcohol, ganyan. Yung program, may nilabas din silang program. Program. Para alam din nila kung anong time yung Q&A ng ating mga guest. Meron tayo. May games ba? May games. May hotdog eating contest pa rin ba dyan o wala na yung hotdog eating contest? Wala kaming food concessionaires ngayon sa loob ng Mega Trade Hall. So, unfortunately, walang hotdog eating contest. Walang kakain ng hotdog. Pwede tayong bumili ng hotdog sa labas tapos pakain natin sa loob. Kanya-kanyang contest na lang. Mel, kanya-kanya na lang. Bring your own food. Hotdog. Bring your own hotdog for the hotdog eating contest. Eating contest. So for those games, marami kaming mga surprise prizes and surprise games. One of which would be yung mga limited edition art initiative shirts like the one I'm wearing now. Other designs and of course other prizes then from our partners and sponsors. So brush up on your comics trivia, comics knowledge, bring me mga ganun type. Get ready. Inabangan nila lagi yan yung pa-bring me ni Sherry. So, on Saturday, 1 o'clock p.m. yung Q&A with Ace Enriquez. So, lahat ng bibili ng bago nilang comics ni Sir Gab Cheeky. And ito na yung chance nyo na magpapirma sa kanya on stage. Ay, ewan ko may signing on stage. Pero sa stage yung signing? Notice naman na sila. Parang graduation, mayroong graduation music yung mga magpapasign. Magbabaw sila pagkatapos nila. Aming comics creation contest awarding. Ang gagaling ng mga sumali this time. Ang dami, no? Ito yung ba pinakamadami? Diyan? Contestant? Parang yun na yung pinaka-recent na pinakamarami. As in, kasi wala na si Mel. Tumapang na lahat kung wala si Mel. Nung panahon ni Mel. Ganun karami yung mga natatanggap. Walang gusto sumali. To back. Kasi nung time na yun, ako lang yung sumasali, kaya walang choice yung comic ko na ako yung manalo. Sige nga, kasali ka ngayon. Comment kayo ngayon na sumali. Next comic creation daw, challenge nyo yung king ng comics creation. Sasali din daw si Kong. Tapos kung hindi, sinong manalo. dyan, kung sino manalo sa contest nito, lalaban kay Mel one-on-one. 24 hours. Comics off. Tapos may undisputed championship sa November. Parang flip top pero comics. Magdo-drawing kayo doon. Daanin lang sa palakpak sino mananalo. Parang bakbakan, barangay bakbakan. Barangay bakbakan. Ayan. Tapos, 4:30 is yung time ni Sir Gab Cheeky. Ayan. Dalawa yung comics na ilo-launch niya sa event. Yung Pouches and Buckles at yung Tanod 5. Tanod 5. Tapos, 8 o'clock yung ating event end. Tapos, Sunday naman, 11 ulit yung ating opening. Tapos si Sir Ed Padilla. Meron bang pakulo ang SKP, Sir Mel, bilang kasamahang yun? Siyempre, caricature ulit doon sa sa table ng SKP. Pwede silang magpa-commission ng caricatures, tapos may mga comics din kami doon. Saka yung line-up, sir. Para alam mo na yung line-up nyo na a-attend. Si Miss Steph Bravo, saka si Freedy, si Sir Don Tanchado, si Sir Mike Hyunzon. Yan. Siyempre, si Sir Buboy kasi guest. Si Sir Ed, hindi Sir Buboy. Ay, sorry. Sir Ed Padilla. Si Sir Ed. Okay. Tapos by 3:30, Russell Molina, National Book Awardee, writer na napakaraming iba pang books, will be having his Q&A. Tapos 6 p.m. Ang aming friends from UP Grail will be talking about their upcoming event, yung Kumikinang Fair sa July, which will be happening sa UP Diliman.
Tapos by 8 o'clock, tapos na yung Summer Comic Con. Tapos na. Yehey. Yan. After ng Summer Comic Con, balik na sa tayo, di ba? Sa Bayanihan. Oo. Ay, wala. In-spoil ni Mel. A-announce namin dapat. Wala na. Hindi, lumabas na eh. Di ba? Nabasa ko din. Na-announce na eh. So, after nito, 8 p.m. magkakaroon tayo ng procession. Hindi, joke lang. Okay, mga comics. After ng after ng 8 p.m. sabay-sabay. Parang ceremonial na pagbabalik sa bahay ng ay, hindi pala. Sa Bayanihan pala. Oo. May candle lighting ceremony tapos. Walang ganun sabay-sabay. May magdala ng doon, mga ayun. Yun, mandaming tayo sa Mega Mall. Ang daming pwedeng gawin diyan sa Mega Mall. And after ng event yan, sabay-sabay tayong kakain like usual. Mga post-Comic-Con dinner. Mga nagtataguan na hindi daw sila kakain tapos makikita ng ibang picture. Parang wala namang gano'n. Meron. Kaya uwi na ako. Tapos biglang lipat sa siyang. Mamaya makikita sa picture. Bakit? Alam ko uwi na sila. Baka naman nagbago lang isip. Biglaan lang. Kayo ba, Kong? Ano yung bago sa inyo? Si Kong may hotdog prince yan. Continuation. Talagang pinilit talaga niyang gawin yung Nahirapan ka ba, Kong, na gawin yung hotdog prince na isingit sa schedule? Mas madali na siya. Kong, since ikaw naman ng hotdog prince, baka pwedeng ikaw mag-sponsor ng hotdog eating contest. Oo, tama. Ako pipili ng brand. Meron daw sa labas. Frozen. Ano tayo ngayon? Spicy noodles na, hindi na hotdog. May hotdog. May challenge na. Spicy noodle contest na. Ayan. So, Summer Comic Con 2024, May 25 to 26. Yan, Sabado at Linggo. Sabado at Linggo. So, para sa mga, yung first time dyan na, kunwari, may mga first time na nanonood, pwede mo bang i-introduce sa lahat kung paano nagsimula yung Comic-Con and yan, para reintroduce sila. Kasi di ba nag-hiatus kayo nung pandemic, tas ngayon lang ulit kayo parang mas malaki na tong Mega Mall na venue kumpara ng mga nakaraan. So, para sa mga bago, ang Comic-Con ay binubuo ng mga advocates of yung medium na comics. Ako, si Lyndon, si Ariel, si Sherry ay mga comics creators. Before nabuo yung Comic-Con, we used to attend other events. Other pop culture events na while kasali yung comics, laging sidebar lang yung comics. Naisip namin, during that time, dumadami kaming mga self-publishers and parang kulang na yung 6 o 8 table o 4 na table na binibigay sa amin sa ibang pop culture events. Ang nakakatawa niyan is mga estudyante pa yung nagpakita sa amin na, uy, pwede kayong gumawa ng sarili niyong event. Naka-attend kami ng event, org event siya sa Diliman ng UP AME. And yun yung nag-inspire sa group na mag-rent nung venue din nila. Ang venue nila kasi yung bahay ng alumni. So parang, uy, okay ito, may venue. Tapos para wala nang atrasan, ni-reserve namin yung venue kahit wala pa kaming plano kung anong gagawin. Pasupo. Ayun yung the best kind of plan. As in, binayaran nyo lang gawin. Ngayon kailangan nyo na ayusin. Kailangan nyo nang ayusin. Para sa comics, cover muna yung i-release mo. I-announce mo na yung cover. Tapos ngayon, kailangan mo na gawin. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng maraming comics creator yun. Post nila yung cover. Ginagaslight yung sarili. Oo. Kaya ako, hindi muna ako nagpo-post. Yun yung first na Comic-Con. We had lots of friends that helped us.
Marami sa amin members kami dati nun. Wala pa nung social media. So, ang pinaka-social media namin nun ay mga Yahoo mailing groups. DeviantArt. DeviantArt. Yan, mga yan. Mga message board. Mga guest book ng mga website. Ayan yung aming social media during that time. So, nakapag-invite kami. We were lucky that several influential creators joined us nung time na yun. Sina Sir Jerry was very influential with gathering other like-minded na creators. And of course, yung aking association with Culture Crash also helped a lot. It was one of yung parang first events na nagsama yung dalawang group na yun actually. Yung Comicero and the manga making group. So that was like 2005. So ang main advocacy naman ng Comic-Con has always been to provide a venue for comics creators to sell their comics regardless of kung ano yung comics nila. Di namin tinatry i-define kung ano nga ba ang dapat na comics nyong gawin. Para yun sa each and every one of the creators na magsabi ng sarili nilang kwento. So, kung may comics kayo, lagi naman kayong welcome with Summer Comic-Con. Hindi lang pala summer. Kahit yung Comic-Con Grande and the Indicate. So, yun lang naman ang pinakasimpleng explanation ng Comic-Con. Ano yung Comic-Con? Lugar para magbenta ng comics para sa mga comics creators. Also, anything related with comics. Yan. Kung ano dyan, kung meron kang dream na mai-guess sa Comic-Con, sino yung comics creator na yun? Sa local, saka sa abroad? Ang pinaka gusto kong mangyari would be the creators that joined yung diaspora natin. Yung Golden Age and Bronze Age creators natin that immigrated would come home and shared what they've learned and yung experiences nila outside. Alam ko, para doon sa mas matatanda, parang mas risky na. Pero it's a dream naman eh. So, makauwi sana sina Sir Alex, sina Sir Del Barras, yung iba pang ating mga creators na nasa US. Parang di naman one last. As in, bad yun. As in, para ma-share lang nila with the local younger creators kung ano yung. Kasi sila na lang ata yung part ng Golden Age talaga ng comics na pwede pang mag-share nun. Yeah. Sila Sir Rico Rival. Ayan, madalas pumunta si Sir Rico. Actually Sir Rico was one of our last guests before the pandemic. Yung legendary na Comic-Con Grand. Tapos na eh. Siguro suggest ko lang din John, yung mga mga author artist din na marami tayong mga serialized na authors eh. Na hindi rin naman masyado nagko-cons dito. Siguro pag na-invite natin sila maging actually, regular sila. Marami din masyado tayong artist-centric with our comic book spotlights. Ang dami nating mga nobelista actually na nandito pa and works in other fields na pwede nating invite. Pinaka recent naming na-invite was noong 2008 pa. Si Ma'am Hilda Olvidado. Ang tagal na nun. Yan. Sir, John, any chance na yung mga, 'di ba, ini-interview niyo yung mga creators on stage? May mga recording ba yun na pwedeng mapanood ng mga previous or hindi kami ganoon ka forward thinking. So salamat sa mga nag-record ng mga panels namin. Ikaw, Mel, si Charles. Ayan, pinopost nila yung iba nilang mga na-record na mga videos sa kanilang mga YouTube. Moving forward, I guess magandang idea to have those talks nga. Like yung huling talk ni Sir Jerry, ang dami niyang mga points about Filipino identity and finding your own style and starting your own comics na
na-immortalize. Maganda yung video ni Charles na pinost. Yeah. Si Sir Jerry, yun eh. Nagvo-vlog before vlogging was popular. OG yan, OG. Sobrang viral. Nag-viral pa yung niya, di ba? Sabi ni Freely Abrigo or Funny Comics Reunion, yan pwede din siguro, no? Marami ring mga naging artist na Funny Comics na nandito pa na active pa rin. Si Sir Stephen, napag-usapan namin recently. We did a Funny Comics Reunion pero yung pinaka-recent na batch. So sina Sir Stephen, sina Harvey, si Dex, ganyan. Pero ang dami kasing generational kasi yung yung Funny Comics. So parang meron tayong batch from the 80s, batch from the 90s na pwedeng pag-reunionin talaga. Oo. Magandang idea yan. And parang katulad nga nung nasabi sa mga kwentuhan natin with other creators, malaking factor si Funny Comics with yung development ng mga naging komikero eh. Oo. Doon ako natutong gumawa ng short comics dahil 3 pages lang, 3 to 4 pages lang tapos na yung story. Kaya nung sumali ako sa comics creation contest, talagang inalala ko yung mga binabasa ko sa Funny Comics para mas kaya nanalo si Mil. Kala ko sasabihin mo yun yung key kung ba't mo denominate yung yung mga contest. Kaya kayo mga bata, magbasa kayo ng Funny Comics. Ilang beses ka na. Sir Vida Escoriaga. Super Dog. Ang dami pa. Ang dami pang pwede i-guess. Super Dog. Ayan. Yung talk recently ni Randy yung mga taga-Gasi sa taga-Atlas, baka pwede natin i-guess. Maganda rin actually natin malaman yung sobrang rich history ng comics natin. Marami dalas ko kasi mababasa yun na parang sana para tayong Japan, meron tayong manga or yung sobrang rich ng comics natin. Meron tayong ganun before. Meron tayong comics para sa mga driver, meron tayong comics para sa mga housewife, meron tayong mga comics para sa kabastusan, meron tayong comics para sa mga bata. Nawala na nga lang. Pero maganda siguro pag-aralan natin kung ano yung nagawa nilang mga tama, ano yung mga nagawa nilang mali. At para malaman natin yun, kailangan natin invite sila. Tama, oo. Parang nag-transition nga yung mga ganong klaseng stories na pangmasa, naging siya, mga teleseries na ngayon sa TV. Actually, diba? Para sa kaalaman ng lahat, karamihan ng mga pinapanood nating mga telenovela, katulad ng Blusang Itim, yung mga Kampanerang Kuba, galing comics. Marami sa ating pop culture, especially sa TV, drama, radio drama, hango na una sa comics. Tapos inadapt lang. Yung ginagawa ngayon ni Marvel, na MCU, matagal na natin ginagawa sa Pilipinas yan. Yung isinasa pelikula yung comics. Yung national artist nga natin na si Francisco Coching, gumawa ng 70 plus na nobela, 40 doon naging pelikula. Oo. Speaking of Sir Francisco V. Coching, may exhibit ngayon sa Dagupan, sa Dagupan yung mga gawa niya. So parang kinainggitan natin yung mga MCU, DCEU na yan. Parang tayo 60s pa lang ata, 50s, meron na tayong gano'n. Yeah. Grabe yung 40 nag-pelikula. Sige nga, tabatan nyo. Gawa 40 tayo, pages 41. nga, hirap. 40 na IP mo naging pelikula. Grabe naman yun. Ano iba sa kinakain nila dati? Ba't hindi na tayo gano'n? Hindi ko alam. Huwag may tanong yun. Something in the water. Compare mo pa yung art style nila sa art style ngayon. Hindi, wala silang social media noon 100% of the time yun talaga. Wala din silang tablet. Na-nerf na tayo. Traditional pa yung gawa nila, no? Grabe, 40 na IP. Naging pelikula. Yeah. Pero maganda rin ngayon kasi marami na rin yung nagko-collect ng mga comics. Actually, maganda rin i-guest
yung mga collector. Kasi sila yung nag-archive ng mga luma nating comics. Oo. Tapos yun, kinalakihan pa nila yun. As in, bata pa ata sila, nagsimula sila nag-collecta. So maganda rin siguro makwento nila yung mga, ano yung scene ng community nung time na yun. Ikaw, John, may collection ka ng mga may mga lumang comics din. Hindi ako ganun katanda, Mel. Hindi, nung bata ka, di ba, nagbabasa ka na ng comics. Pero parang hindi sumagi sa utak ko na dapat kong kinolect mo to eh. So, dinodrawingan ko. Ginagawa kong yung kinukulayan. Kinukulayan. Ginugupit. Oo. Sabi ni Pau Joma, maraming character si Larry Alcala na isa pelikula din. No? Actually, di ba? Si Asyong Sir, Aksaya. Alam talaga yung dati. Yung mga father din, Sir Freely, merong comics na isinapelikula din eh. So talagang parang di ba? Parang intertwined talaga yung comics with our pop culture, with our cinema and our TV talaga. Sabi ni Freely, sana merong CGC rin ang mga old comics dito. Nakakatakot ng hawakan yung mga old comics natin, Sir Freely. Kasi parang pag ginawa, disintegrate. Magiging powder na, no? 2 beses na lang pwede basahin, kundi maglalaho na siya. Ang kagandahan ngayon, hindi na kailangang hawakan. Pwede nang i-scan, tapos yung scan copy na lang basahin natin. So, kasi para i-scan yun, maglalaho nga yung i-scan mo. Oo. Ayun. So marapit na tayong mag 1 hour, ang bilis ng oras. Invite natin ulit yung mga nanonood. Summer Comic Con 2024, May 25 to 26, Saturday and Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. SM Mega Mall Mega Trade Hall 3, 5th level Mega B. Kung naghahanap kayo ng comics, tapos pumupunta kayo sa mga comics, yung mga ibang mga events, conventions, tapos nakukulangan kayo sa mga comics na nakikita nyo, punta kayo sa Comic Con kasi sobrang puro comics yung makikita nyo doon. Yan. Ano pa yung mga John? Anything else na you would like to share sa mga comics people natin? And si Miss Lady, And Ma'am Lay. Kung may napapansin kayo dito sa ating poster, merong pagong tsaka unggoy dyan. Kung hindi niyo pa kilala, yan ang aming mga official Comic-Con mascots na si, dyan pangalan? Si Mick tsaka Mick. Hindi ba si Mick? Mascot pala si Mick eh. Yeah, yan ang official mascots namin. So, meron kaming inalat na activity area on the floor plan kung makikita nyo. So, nag-prepare si Sherry ng some designs ng activities for kids and not so young na they can do coloring, they can do sketching. So, hopefully, it will encourage people or kids to take up or draw and, it's the start of doing comics. So, yan. Sana ma-familiar kayo sa aming mascot and kung makita nyo itong dalawang ito, maikilala nyo ang Comic-Con. Yeah. Yun. Yan. Mag-cosplay kayo ng mascot. Yung mga cosplayers dyan, Ayan. So, Summer Comic Con 2024. Excited kami dito sa pagbabalik ng Comic Con. And congrats sa Comic Con Inc. sa magto 20 years na, sobrang may special bang handa para next year? Special. May special next year sa 20th. Okay. May niluluto kayo. Oo. Yun maganda yun. Sila may parang meron eh. Next year na yun. Ma-excite muna tayo sa this year. So ulit para sa mga gustong sumuporta sa local nating mga creators. Summer Comic Con, local comic centric na event.
also shout out na rin kasi meron tayong mga comics creators din na mag-hold ng sarili nilang event sa Makati. So for people who are more yung hindi makapunta na Summer Comic Con pero accessible sa inyo na pumunta na Makati, Rob Sham has yung kanilang Manila Comics Fair? Manila Comics Fair. Meron din mga local comics creators doon. Oo. Yan, so kung mas malapit sila or yun, si Mick, nandiyan ka pa ba, Mick? May mga bagong ilalabas din si Mickey. Oo nga, tatanong ko nga, sila ni na Patrick, daming pinost na mga covers. I-introduce mo naman kami sa comics after umiyak ni Scan. Pakalabayin ko lang to. Sige, ito yun. Okay na. Ito ka naman ako. Mag-comic. Ayaw niya. Ayaw niya. Okay na. Goods na. Ano meron? Sorry. Yan, introduce mo kami, Mick, sa comics na ilalabas niyo sa Summer Comic Con bago tayo mag-end. Ano ba ito? Usually mga mix lang ng mga bagong comics tsaka mga so ayan, nagbabalik si na Patrick, meron kaming bagong member, si Wawen, si Jervin, dating member din na rin dati ng kagrupo ni Aaron dati na nahatak namin. Tapos kami ni Patrick. Tapos may bagong anthology din. Ayun nga yung tatanong ko, bago ba yung AWU? Bago. Actually, kakatapos lang din niya 2 days ago. Mga nag-rush. Fresh ng mga comics niya. Bagong gawa. Yan. Yan may price na kayo? Ha? Prices. Before sagutin yung price, merong tanong lang si Freely kung magkano na daw ba ang bentahan ng comics today? Kasi dati may mga 50 pa. I think may cheaper than 50 pa nga before. 50 yung comics niya. Para sa ekonomiya, 50 pa rin. Kahit na yung EDSA, 50 din yung benta ko. May mga 50 pa rin. Si Ilog din, nagtitinda 50 pesos din yung Pasig. So, as low as 50 pesos, as expensive as 3,000 pesos. So, yun yung range. Nga pala. 50 to 3,000 pesos. According to your budget. Dati may 700. 20. 700. Hanapin nyo yung 700 na comics. Maganda yun. Okay. Yan. So, thank you everyone sa lahat ng mga nanonood sa Indie Comics Podcast Live. And thank you, Mick. Thank you, Miss Lay. Thank you, John. Thank you, Choknat na nagdo-drawing and piecing BC. Ayan, thank you, Kong. Sherry. Yan. Thank you, Sherry. May bago din si Sherry. Pili kayo ng comics ni Sherry. Yung Carpool. Ano yun? 20th anniversary din niya. Balik tayo lahat. Ayan, si TK. Magandang gabi, IKPN Comic Con. Magandang gabi, TK. Ay, TK, sana sa next Comic Con nandun ka. Yeah. Ayun. Thank you everyone sa lahat ng mga nanonood. Again, supportahan natin lahat ng comics creators dito sa Pilipinas. Support punta kayo Summer Comic Con. Basta gawang Pinoy. Abangan. Basta gawang Pinoy. Parang gawang Pinoy. I-support natin. Ganon. Ibang kalbo yun, Mel. Ibang kalbo yun. Ay, ibang kalbo ba yun? Iba yun. Ano kanya, makukuryente ka niyan. Yan. Thank you, comics people. Please support Comic-Con, yung mga comics conventions natin. And see you sa Sabado and Linggo. Ito na, Sabado and Linggo. Sabado tayo at sa Linggo. Summer Comic-Con. Yan. Thank you, comics people. Sana may pila. See you next time and bye-bye. Bye-bye.
backstage